At Igan, pinagsamang sarap at sustansya ang hatid ng tampok nating putahe sa Midnight Express ngayong gabi. Kaya ang tanong natin, ano ang seafood na ito na mas maliit man sa alimasag, big time naman sa hatid na nutrisyon? Narito na po ang Midnight Express ni Mikel Daes. Maliit man ang talangka kumpara sa kalukalike niyang alimasag, hindi siya magpapatalo pagdating sa sarap ng alige. Paano kaya kung sinama natin yun sa kanin? Yun ang susubukan natin ngayong gabi, ang talangkanin. Pwede. Simple lang ang proseso ng pagluto ng talangkanin. Una, kailangan nating painitin ng husto yung mantika. Pag mainit na, ilagay natin yung ating bawang, tapos ilagay natin yung talangka. Kapag naihalo na natin ito ng husto, pwede natin ilagay yung kalamansi, paminta, at wait for about 3 minutes and then pwede na siya. Ibubuso sa ibabaw ng mainit na sinangag at pwede nang kainin. Ang handa natin ngayong gabi ay ang talangkanin. White rice, carbs, talangka, taba. But, excited daw dito. So, good luck sa akin. Pagdating sa lasa, alam niyo naman yung lasa ng talangka. May konting asim. Very subtle lang yung flavors niya, no? Yung mantika, nalalasahan mo. Yung taba, nalalasahan mo. Pero yung mga subtle flavors na yun, nakakadagdag talaga sa overall eating experience mo dito. Pagdating sa mga iba't mga hinahalo mo sa kanin, minsan talaga may bumabagay na hindi mo na kailangan mag-ulam. Siyempre, bonus kung may ulam. Ang talangka o Asian shore crab ay may scientific name na Hemigrapsus sanguineus. Ito ay nagmula sa Silangang Asya at kadalasang nahuhuli sa mga mababaw at mababatong lugar. Mayaman ang talangka sa vitamin B o riboflavin na nagsisilbing antioxidant. Mainam din ito sa immune system at nakakatulong para magkaiwas na magkaroon ng migraine. At sa loob ng parisukat na talukab ng talangka, matatagpuan ang alige na nagtataglay naman ng vitamin A na pampalino ng mata. Gaya rin ng isda, masustansya rin naman ang talangka. Pero syempre, hinay-hinay lang dahil taba rin yan. Ako po si Mikel Daes. This is Midnight Express.